paano yung mga tulad ninyo na hindi makapaghanap buhay kasi pinagbabawalan, men? Isipin mo na lang, para kang puno na walang bunga. Paano ka magbibigay ng pagkain sa tao? Ano makukuha sa'yo? In short, parang minsan naisip mo minsan inutil ka, di ba? Welcome to another A Day in a Life vlog, mga first timers. Hindi tayo lalabas today para makapagpahinga rin kasi sobrang napagod ako. Kami dun sa laro namin kahapon, dun kila one day off. Sarap din talagang gano'n, no? Paminsan-minsan maglalaro ka rin ng mga dating mga nilalaro mo nung kabataan mo pa. Teka lang, merong isa-shoutout dito. Sino ba na yung mag-shoutout? Ako, ikaw? Ako ba? Kung si Kong TV, merong papa na lagi nag-shoutout. Tinatawag nyo na papa shoutout. Meron din ako, si nanay. Pananay shoutout. Bakit? Panay shoutout. Tawagin nyo siya na, ang nanay ko na pananay shoutout. Panay shoutout. Hi, hello. May gusto lang ako i-shoutout from Dubai. Mister siya ng kapitbahay namin dito ni si ate na tinuturuan ako ni nanay. Ikaw na kaya. Ayan, shoutout kay Kuya Genesis Tan Ligaspina ng Dubai. Asawa to ni Ate Desil dito, yung kapitbahay namin na nanonood sa akin araw-araw. Sir, mag-ingat ka dyan sa Dubai. Nood lang, marami pa akong mga vlogs yun na pwede mong panoorin para sagot sa mga kabagutan. Ingat palagi, sir. Dito, kami, nagsasalita kami ng mga ulam. Si Ate Desil nagdadala dito ng pagkain sa amin. Tapos kami, nagbibigay ba tayong pagkain doon, Pag meron daw. Tignan yung niluluto ng nanay ko. Nasa kwarto pa ako kanina, alam ko na, nangangamoy tanlad. So alam ko na kung anong ulam namin. Tignan nyo. Ano yun, Nay? Tinulang manok with tanglad. Ano yan, si Ate Diesel kahapon, nagluto. Binigyan tayo? Hindi na. Hindi. Joke lang. Ngayon lang kami nagluto niya kasi andito sila Master Trike at yung anak niya at asawa niya. Magkakasama kami, dito sila natulog kagabi. Nag-request ako na dito muna sila matulog para at least kahit paano may kasama din kami dito. Tsaka syempre, iba pa rin ang merong kausap, di ba? Kasi pag kami lang dito, napakatahimik namin. Patay lahat ng ilaw, walang tugtog. Tapos doon lang ako sa kwarto nagkukulong. Nakakabuang. Kaya andito si Master Try ngayon. Kasama natin siya sa vlog today para masaya, no? Kaya mayroong tinola dyan kasi may bisita. Pero pag kami lang, sardinas lang. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Ba't ganyan yung paa mo? Ba't nandito ka sa loob? Di ba dapat sa labas ka lang? Asi! Mag-hi ka muna sa mga first timers. Mamaya maglaro tayo dito ng tennis. Mag-walling tayo dito. Kasi dito mga first timers, nasa na yung racket.
Meron tayong ditong racket. Pastime lang natin mamaya. Maglalaro tayo. Mag-walling tayo dyan. Naisip ko rin eh. Tsaka, ha? Ba't ang dami yan? Napakadami. Galing surplus yan? Oo. Binibenta yan? Oo. Patingin ako. Dunlop, Kawasaki. Gaganda niya na. Uy, bibili ako. Kasi mag-withdraw pa ako. Wala nang laman yung wallet ko. Naubos na. Maganda Dunlop. Paubos na. Pati laman ng ATM. Paubos na. Maganda lang. Kailangan ko na mag-Western Union. Ito, Dunlop. Pwede to. Pwede tayo maglaro sa Capitol minsan eh. Ba't magkakapal ka? Complex lang meron. Ah, sa complex pala. Sa complex. Wala, ano ba gusto mong brand? Kawasaki. Ito nga pala yung motor ko. Siyempre, Nakakawasaki ka na. mayaman eh. Diba? Okay lang to. May nabibiling ano dyan, pwede pang balot. O, binibenta yan ha. 200, 150 yung halaga ng mga yan. Kasi kung nagtataka kayo mga first timers, bakit ang daming bitbit niyan? Eh kanina, pagising ko, naglalaro si Master Trike dito. Nag-walling dito. Hindi ko alam kung paano niya naisip yun. Paano niya naisip na mag-walling dito? Tagal ko na dito pero hindi ko naisip na pwede para maglaro dito. May bola ka dyan? Bola mo ba yung pinahiram sa kanya kanina? Inilalaro niya? Ayun. Kasi, ito, hindi nyo pa alam mga first timers. Kaming dalawa ni Master Trike nung high school kami. Lawn tennis player kami. At nanggigitata ako ngayon sa init. Ang init talaga! Ang init! Naglalaro talaga kami dati ng lawn tennis sa school. At, syempre, pag intramurals, naglalaro kami. Kaso nga lang, si Genesis, nananalo yan. Ako, hindi. O, diba? Sila. Medyo... Nakaisip ako ng pwedeng libangan dito. Everyday, papalo ako, papawis. Hindi ko masakyan yung trip nila nanay eh. Nila Sharon, nila Master Type na pag-zumba-zumba dito sa labas ng bahay. I feel so bored. Hindi ano, kasi wala, nahalungkot ko. Ito dati yung gamit ko. Meron ko dalawang dati, dalawang racket. Yung isa kasi hiniram, hindi ko na alam kung saan. Nabili ko pa to sa Dagupan. Drinag ko pa to ng parang 3 oras bro. Para mabili tong racket na to. Prince. At update nga pala sa pusa kong si Sandy. Ayun na siya. Nakakatawa. Akala ko babae siya. Lalaki pala si Sandy. Nako. Julie, yung pusa natin. Nang maging babae, pusong lalaki. Kaya pala, ilap na ilap talaga siya sa akin. Kasi yung attachment ng lalaki to lalaki, wala. Lalaki ka pala? Kaya nagtataka yung kapatid ko, si Sharon. Sabi niya, paano meron sa likod niya? Yung pala, may itlog pala si Sandy. Sandy pa rin ang pangalan mo. Kaya Sandy ang pangalan niya ng lalaking to ay dahil dyan. Dahil sa salitang sand. Pawis ako. Exercise na to. O, shoutout mo. Kasi na-miss ka ng mga first timers. Ngayon ka lang ulit nagpapakita sa mga vlogs ko. May nagpapa-shoutout eh. Kay Ma'am Glenda, Evangelista, Tapala. Tapos kay Daryl. Kay Daryl na bet talaga si Lexi. Hindi, joke lang. Sinong Lexi? Sinong Lexi? Alam. Lexi. Ano ibig sabihin ng Lexi? Ah, usapang ano yan? Okay. Typical day for us. Sarap naman. Men, kaya na men. Ito yung ulam namin kagabi. Kung wala sila dito, ganyan lang, nagdidildil lang kami ng mga tuyo. Kaya itong mga ulam to, pakitang tao lang to. Na kunwari, sagana kami dito sa bahay. Nakaka-relate kayo dun, di ba? Pag tayo lang, dildil lang. Pag may bisita, sarap ulam. Check ko lang kasi baka mamaya niyan kumakain kayo, nagsi-cellphone kayo habang kumakain na. Low. Malakas na. Oh.
cue. On cue ka. Kumain eh, katatapos ko lang kumain. Nag-edit ako. Ang ginagawa ko, yung nangyari kaninang umaga hanggang mamayang hapon, inuunti-unti ko siyang i-edit para maghapon meron ako nagagawa. Sikreto. Para buong araw meron tayong magawa. Kumain ka na? Kumain ka na? Hello? Bakit? Tinutuyo ka na naman? Bakit? Bakit? Tinutuyo ka na naman? Bakit? Hello? Oh. Toyo. Hinahalo sa adobo. Hello? Video call. Kalabaw oh. Yun naman yung katoto ko. Saan? Yung kanina nakasalubong natin. Ang ginawa niya, tinanggal niya itong taas. Natira to, tapos nagtitinda siya ng isda. Pwede no? Yun yung paraan niya para maghanap buhay? Oo. Oh, nice. Kasi talaga naman yan, tada naman talaga kami lahat. Lalo sa akin, syempre, talaga magkukuha lang ko ng kita. Gaya niyan, ngayon ka, isang pan mahigit. Kasi ito kami kukuha. Yan ang pag-uusapan natin mamaya mga first timers. Lumabas na kami dalawa ni Master Strike para mamili ng uulamin namin tonight. Ayan, mamamalengke lang kami. Tuktok dito. Tuktok mga first timers. Pangarap ko na merong ganyan, pamalengke. Ganda no? Ayan mga first timers, dumaan na kami dalawa dito ng kapatid ko, si Master Trike Appear. Alam niyo na kung bakit hindi siya nagkakamay. Papaalala ko sa inyo kaya hindi siya nagkakamay. Kasi ang sabi niya sa akin dati, nahihiya siyang makipag-appear sa mga taong nakaka-appearan niya. Alam niyo kung bakit? Kasi puro kalyo yung kamay ng kapatid ko, kakapasada nung tricycle niya. Kaya sabi niya, kaya wag daw ma-offend yung mga tao na bumabati sa kanya, lahat ng mga nakakilala sa kanya sa daan. Pag naka-appear ka, ginanong kita. At ginanon ka niya, wag kayong ma-offend kasi nahihiya siya sa kamay. Puro kalyo. Paano ko nasasabi ito mga first timers? Kasi andito tayo, meron na kailangan kasi every time may vlog tayo, meron tayong purpose, meron tayong message na positive lagi at meron tayong natututunan. Tulad sa isang kapatid ko na isang masipag talaga na tao sa mga nangyayari ngayon. Ano bro, yung effect sa'yo na, kasi ang aga nito gumigising mga first timers. Dati siya empleyado pero ngayon nagta-tricycle na siya. Pero everyday, ang aga niyang gumising. Gumigising siya ng alas 4 ng madaling araw, bro. Para magpasada. Tapos anong oras ka, bro? Nagpa-park? Mga 7. 7 ng gabi. So 4 AM to 8 PM, naghahanap buhay siya, nagta-trike siya. At kaya ganun kakapal yung niya. Yung kalyo niya sa kamay. At hindi niya kinakaya yun. At kahit ako kung mismong kuya niya, hindi ko kinakayang kalyuhin yung kamay ng kapatid ko kasi proud ako sa kanya kasi masipag lang siyang tao. So ngayon bro, ang akin lang kasi wala naman sigurong COVID dito, 'di ba? Gusto ko lang i-address yung ano ba yung pakiramdam ng, kasi karamihan sa atin mga walang trabaho. Ang sweldo ng mga tao na no work with pay, pero karamihan sa mga empleyado talaga is no work no pay. 'Di ba? Pero ako masasabi ko na kahit paano maswerte ako kasi ang trabaho ko is hawak ko naman, kaya ako nagbablog araw-araw, kailangan kong lumabas-labas, syempre doble ingat lang, pero yung grind ko sa araw-araw nandiyan pa rin naman, so kahit paano masasabi kong swerte din. Pero
ang gusto kong i-address is paano yung mga tulad ninyo na hindi makapaghanap buhay kasi pinagbabawalan, men. Anong effect nun, bro? Kasi maraming makaka-relate dun. Anong effect sa'yo? Ano ba? Mahirap. Siyempre, isipin mo na lang, para kang puno na walang bunga. Oh. Ano purpose mo, di ba? Oo. Paano ka magbibigay ng pagkain sa tao o kaya sa kasamahan mo sa bahay kung wala kang bunga? 'Di ba? Ano makukuha sa iyo kung isa kang puno na walang bunga? Ganun yung pakiramdam. Parang in short, parang minsan parang naisip mo minsan inutil ka, 'di ba? Sa bahay wala kang magawa. Ano yung effect, bro, sa pang-araw-araw ninyo na ganito? Na dapat kasi kumikita, maayos ka naman kumita. Mahirap. Siyempre, ayun, kagaya niyan, parang kang lagas. Mahirap din minsan sabihin paano ba gagawin mo kung wala kang ganyan, wala kang pagkukuhanan ng pagkakitaan mo. Hindi kagaya ng iba, siyempre yung iba, nagtitinda ng isda, gulay. Tulad nung kinikwento mo kanina na kasama mo. Diba, galing, diba? Madiskarte pa rin, kaso lang, hindi ko kasi kayang gawin yung ganun kasi wala naman akong pampuhunan na ganun. Para sa ganun. Siyempre, hindi lahat kasi malakas ng loob. Sugal kasi yon. Sabihin na natin kikita ka ng ganun pa rin, normal pa rin. Paano kung biglang yung bumili sa'yo, positive? Oo nga. Diba, isang sabit lang sa'yo, dadamay ka na. Pag uwi mo, kasama mga anak mo, Dami-damay na. Dami-damay na. Hindi, ubos kayo. Oo. Maswerte tayo, bro, dito sa Bulacan kasi kahit pa paano, medyo safe pa rin ang Bulacan. Medyo safe pa rin ang Bulacan. Hindi tulad sa iba na pinagpala pa rin tayo kasi Pag sa syudad ka, marami mas talaga. mas prone. Sa panahon talaga ngayon, mayaman, middle class, mahihirap, pantay-pantay talaga. So kanya-kanyang protect tayo ng mga kanya-kanyang buhay natin. Pero yun nga lang, dumadating talaga sa point na tulad nito, kailangan nating lumabas kasi kailangan nating bumili ng pagkain natin. Parang talagang survival. Oo, sabi ko nga, matatapos at matatapos din to, man, diba? Sana nga matapos na. Oo. Para kasing aminin nyo, sa totoo lang, yung para kayo nananaginip para kayo nasa loob ng bangungot. Pag gising mo ka na mag-aanak, parang hindi ka pa rin maniniwala. Aminin man natin sa hindi. Ganon yung pakiramdam mo. Pag gising mo ng umaga, yung pakiramdam dapat mamamasada ka, kagaya ko, papasok ka sa trabaho na kagaya mo. Pero hindi pwede kasi merong virus. Parang bangungot. Sana magising na. Parang gano'n. Oo. Ang pwede lang natin talagang gawin is ingatan yung mga sarili natin para sa mga pamilya natin. Let's hope lang manalig yung faith natin na lahat ito matatapos din talaga. Magiging okay din ang lahat. Kaya ganun mga first timers, alam ko marami ang pinanghihinaan talaga ng loob, marami ang ninenervyos, marami ang sumusumpong ang anxiety, maraming nade-depress sa mga pagkakataon na to. Pero sabi nga, kung saan ang panahon na nanghihina ka at nawawalan ka ng pag-asa, dapat dun ka lalaban. Tama. Kailangan maging mas matatag. Maging mas matatag. Imbis na panghinaan ka, Oo. lumabang ka. Kahit ba hirap ka, wala kang pera, laban lang. At least buhay ka. Swerte mo, buhay ka kaysa nasa ilalim ka ng lupa. Oo, tama. Mas maswerte pa rin tayo kasi buhay tayo. Buhay ka. At least may pag-asa ka kinabukasan. Kung hindi nasa ilalim ka ng lupa, wala ka na. Oo, tama. Patuloy lang tayong manalig at huwag mawawala ng pag-asa. Matatapos na ng lahat. Okay, mga first timers, magtiwala lang at manalangin lang tayo palagi. Uwi na kami. Magluluto na kami ng hapunan namin. Spend time with your family. Lubos-lubusin na natin. See you tomorrow, mga first timers. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong marating. Bakit ba bumabalakid ang mundong iyong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran hindi mapigilan. Itanong mo lang sa iyong puso, kaya